Yo, check, kamusta mga idol? Yo. Ayan, nag-intro na si Boy. What's up mga Lods? Mag-update na tayong gabi ng Lunes mga Lodi. Gravities ang ating news ngayon mga idol, no? So check natin yung update sa ating crypto, mga bali-balita dito sa ating X. Balita sa X mo. Ayan, balita sa X natin. Mga idol. No, so i-check natin 'yan. So syempre titingnan natin kung anong meron ngayon, lalong-lalo na sa ating chart. So update lang tayo sa chart natin mga idol. So ayun na nga, tinamaan yung lock profit ko. Kasi ang lock profit ko dito na banda yung mga lods oh. Kasi nung ganyan pa lang yan, dito ko nilagay yung aking lock profit. Dito ba o dito? Nakalimutan ko na. Dito pala, ayan dito. So tinamaan na yung lock profit natin, no? Ayan na po yung ating profit mga lods, no? Check natin ang ating position history. Ayan, no? Ang panalo ko kaninang last trade natin 217 USDT. Mga lods, no? Ito yung ating trade hanggang dito yan, no? Sa ano? Ayan, no? Ito yung flash crash 'Di ba? Yung bumagsak, boom. Dito yung tinalo ko. Mga lods, no? Talo tayo ng halos 90 USDT. Pinilit nating makabangon. Ayan, no? Una, 8 lang, 24, tapos 6, talo tayo 20, 16, 39, panalo. Ayan, 13, 15, 25, tapos 14 and 217 dollars. So, ayan yung ating ngayon, yung record ng ating trade, mga lods. No? So, sa ngayon, wala pa tayong position na abangan ko dito kasi. Actually, dito nga ang abang ko niyan, mga lods dito. Kasi sa tingin ko, dahil tumagal dito, ay sorry, ano ba yan? Pipindot ko, ayan. No. Tumagal dito yung yung consolidation, mga lods, no. Dahil tumagal dito yung consolidation, sa tingin ko, maraming naka-position dito ng long. No, sa tingin ko lang 'yon. So, si market maker, it's either kasi syempre dito lumampas pa yan, no. So, syempre profit sila. 'Di ba? Maraming hindi nagte-take profit dahil iniisip nila, nako palipad na yan. Kasi usually, pagkatapos ng historic downtrend every year mga lodi o every cycle, usually pagtapos ng historic drop, ang kasunod na nun is uptrend na mga lodi, at saktong-sakto yung date October na ngayon. So naniniwala ako na uptrend na yung sunod dito. So nasa 1 hour time frame tayo kaya ganyan. Pero pag tinignan niyo sa smaller time frame natin, sa 1 minute time frame, tumagal dito mga idol Uy, ba't gumalaw ka? Tumagal dyan, mga lods, no? So dahil tumagal siya dyan, in-expect ko na maraming liquidation dito. So ang iniisip ko, baka babain muna yan, mga lodi, kunin muna yan, saka bumelo pa taas. So dahil nag-take profit na tayo, wala na tayong position, naabangan ko lang na babain to siguro, mga lods, no? Ito, binaba, puposition tayo, mga idol, no? Ayun yung aking iniisip dito. Sa 5 minutes natin, tingnan natin, no? Sa 5 minutes natin, kasi yung hap-hap lang talaga yung diskarte ko kanina, no? So kung inisip ko to, malamang hindi pa ako kung kasi ito yung hap niyan so malamang hindi pa ako inabot, pero maliit pa lang yun. Kumbaga nasa 160 something, 140. Pero dahil nandito na ako kinuha, so mga nasa 217 na yun. 17 ba? Basta yun, di ba? So, goods na yun sa akin, mga idol. At mag-aabang na lang ako dito. No, kasi ini-expect ko talaga gaganon pa yan Gaganyan-ganyan pa yan. No, tapos baka bumaba pa dito bago lumipad ng ganon. Ayun yung sa tingin ko lang, no? Pwede tayong magkamali, mga idol, no? Pero kung hindi na siya babain, rumekta na siya, edi iwan tayo, ganun lang. Iwan tayo. Ayun yung kahalaga kapag meron kang spot. Yung spot mo yung lalaki pag lumilipad na, di ba? Ganun yun, mga idol. Huwag mong pilitin. Kasi yung iba, dahil minsan naiwan na sila, hindi na sila nakaposition, kahit paangat na, naglulong sila kahit paangat, mga lodi. So, kayong bahala, mga idol, no? Nasa inyo yan, pero hindi kasi ganun yung way ko mag-trade, mga idol, no? So, tayo, kaya hindi ako nanghihinayang sa isang position kasi lalong-lalo na pag lumilipad kasi meron tayong spot, no? Meron lumalaki yung nasa spot natin. No, hindi ako nanghihinayang na wala akong kita, hindi ako nakasabay sa app. Nakasabay ako kasi may position tayo. Ganun lang 'yun, mga lord. No, so ayan, ayun yung update natin sa ating trade
Baka abang-abang ako mamaya kasi kaya lang alas 11 na kasi mga idol, no? Kung hindi ako makaposition ngayong gabi, baka bukas na ng umaga na lang mga lods. So, check na lang natin kung anong pwede. Okay, mag-alala kahit anong mangyari sa market mga lodi, kung scalper kayo, kahit na lumilipad na yan, kaya nyo pa rin mag-take profit dyan kung nagtitrade kayo ng scalping, di ba? So, ayan. So, news na tayo, grabe. Grabe naman yung Israel, mga lodi. Ay, hindi, punta mo na pala tayo dito sa ating sa ating crypto bubble. So, ngayon day natin, medyo goods, no? Madaming green. Sa hours natin, kanina pulang-pula to eh. Pero ngayon, medyo nakaka-recover na. Pero syempre, ang importante dyan yung day natin kasi nakakabawi na tayo, mga idol, sa loob ng 24 hours. So, ayan. Punta na tayo dito sa Israel, mga lods. Grabe, no? Ang lupit ng pasasalamat nila kay Daddy Trump dahil sa kinlose niya na yung gera, mga lods, no? Kumbaga inend niya na, kinlose tuloy. Inend niya na yung gera dito, mga lods, no? So ito, nag-thank you sila kay Daddy Trump, mga lodi. A massive banner of the beach of Tel Aviv thanking President Donald Trump. No, Trump is working overtime for world peace. O, mga lodi. So, ang lupit niya, no? Mga idol, no? Kaya lang si Trump ginamit yung crush mga lods para kumita ng pera. Diba? So wala naman tayong magagawa doon, mga idol kasi yung iba sabi, ba't natutuwa ka pa kay Trump yun, cha gumaganon, diba? So ako naman, anong gagawin natin? Diba? May magagawa ba ako pag ngumalingal ako dito, inaway ko si Daddy Trump? Wala naman akong magagawa, diba? So ang importante sa atin, nakikita natin yung mga pwedeng mangyari, yung kanyang mga tawag dito, vision, di ba? So titingnan natin kung paano kung si Kamala yung nanalo, halimbawa lang, sa tingin nyo, anong mangyayari sa crypto natin? Sa tingin nyo ba, matatanggal si Gary Gensler o siya pa rin yung nakaupo, di ba? Kasi kung isipin, mga idol, si Paul Atkins, napakalaking bagay na sa crypto yun, sa SEC, mga lods, 'di ba? Kasi hindi siya anti-crypto. 'Di ba? Sabi nga natin nung nakaupo pa si Gary Gensler, kahit sinong pumalit kay Gary Gensler okay lang, basta matanggal lang siya. Tsaka kahit sino, kahit na hindi pro-crypto, basta hindi anti-crypto. 'Di ba? Kasi pag anti-crypto, lugi na agad tayo. Kalaban na agad natin yung sa bull market. 'Di ba? So, akin okay lang, mga idol. Tsaka hindi pa naman tapos, mga lods, no? Gusto nating may pasa na yung regulatory, mga lodi, para kung meron mga gumagawa ng manipulation sa market, sana meron silang mapasang batas para doon, 'di ba? Kasama 'yun doon, 'di ba? So, punta na tayo dito sa Bitpinas, mga idol. Check natin. Refresh natin dahil may bago ata. 3 hours ago, filed in the 20th Congress, Senator Amy Marcos' Digital Asset Bill aims to set licensing requirements for e-money issuers, virtual token offerings, and virtual asset businesses, while also imposing penalties for violation. So ito, mga lodi, sinasabi ko nga, pagdating sa atin sa Philippines, yung pagpapasa ng mga tungkol sa mga digital asset, digital bill, o kaya blockchain something, dapat hindi yan basta-basta, no? Kasi alam naman natin na onti lang, hindi ko naman sinasabing wala, no? Pero meron din naman siguro mga malulupit dyan na maalam sa blockchain pagdating sa batas, no? Pero hindi katulad ng mga nasa ibang bansa na talagang alam na nila kung anong gagawin. So gusto ko lang na kung may ipapasa, mga lodi, dapat solid, walang mabubutasan. Kasi ano to kumbaga nasa history to kung mangyayari man di ba? Kung imamadali na yan, tas ang daming loophole, papangit lang yung batas, papangit yung tingin sa blockchain, papangit lahat, baka maapektuhan pa, no? Yung image ng crypto o ng blockchain o ng digital asset sa Pilipinas. So maganda kung magpapa sila, dapat solid na agad, di ba? Walang kung ano-ano. Ayan na yun. So, ito, mga lodi, sabi dito, mga idol, with GoTime, making crypto available to select users. Nako, select users? Kami ba siselect? Di ata, kayo ata
There are now more active licensed crypto exchanges in the Philippines. O, ayan. Ito daw yung mga active crypto exchanges na regulated sa Pilipinas. Mga idol, no? So, ayan. Ito DA5. Ngayon walang nakinalaman to. So, ayan. Syempre, Union Bank. Alam na natin yan. Ako, iniisip ko na agad eh. Si mga tatanong kasi, Jeblo, paano tayo magka-cash out kung sakali lang naman ha? 'Di ba? O, ang payo ko sa Union Bank. Dahil matagal na, wala pang hindi pa sikat halos yung crypto sa Pilipinas. Medyo pro-crypto na yung Union Bank, mga idol, no? So, ayan. Ayan yung mga update dito sa sa BitGet. Dito naman tayo sa YGG. Refresh din natin. Kapi tayo, mga idol. Alas 11 na. Nalibang ako sa panonood kay Patpat, tsaka kay Matmat. Kilala nyo ba yun, mga idol? Yung It's Okay Not To Be Okay. Pinakapanood kasi ni Boss. Actually, hindi ako nanonood. Sinisilip-silip ko lang pag may portion na si Ann Curtis. Kaya doon ako tumitingin sa TV. Kaya lang, ayun na nga, syempre, napapanood mo na eh. Si Patpat at si Matmat eh. Pagtingin ko, alas 11 na. Grabe, alas 11 na pala. Sabi kong ganun, no? So, ito. Punta tayo dito. Binance compensated users with 283 million, sorry. Higup lang ako, mga idol, medyo kumakating lalamunan ko eh. Pagsalita ako ng salita, ganun eh. Binance compensated users with 283 million after Friday's volatility cost USDE, BN, Sol, and WBET to briefly depeg on its platform. Nako, patay. Hindi, ano ba yun? Positive ba yun? Hindi ko naintindihan yun ah. The exchange apologized and clarified that losses are covered for affected earn, futures, and margin users. No? Lahat naman talaga naapektuhan. No, futures at margin users lalo kamo, di ba? Ethena CEO disputed claims of a true USD defect, nothing liquidity pools elsewhere remained stable. Binance dismissed rumors of an external attack, explaining that the market crash preceded the depegging event. To prevent future incidents, Binance introduced index adjustment and price safeguard. So ngayon, naglalagay na sila ng ganyan. Wala na, nangyari na eh. Paano yun? Uli na ang lahat eh. Meron tayong ito ba yun? Mamaya. Basta meron dun eh. Dito tayo sa YGG. Tignan natin. Ano to? Pinoy investors grows mom's 14K monthly pension into 1 million in 3 years. Mama can finally call herself a millionaire. Wow, paano nangyari? A Filipino Reddit user shared how they grew their mom's 14,000 pesos lang. Monthly pension pala into 1 million via investment. Since 2022, the author has been dollar cost averaging o DCA. Ito yung sinasabi natin, di ba? Dollar cost averaging, yung DCA. The 14K into UITFs via First Metro Security, 7K ATRAM, 7K Global pa. Ano ito? Saan? Crypto ba to? Based on author screenshot, the total investment roughly doubled over investment period. Mabuhay ka kung sino ka man. Nakaka-proud kang anak. Oh, lapit ni Idol, no? Ito pala yung sinasabi ko, news. Ito pala yung mga natalo, mga idol. Ayan, kulit nyo ha. Talo kayo ha. Babalik sa inyo yung pera nyo. Backpack losses have been compensated to affected users during the market flash crash. O, ayan, sa paanong paraan? Ayun pala, sa paanong paraan. According to Blackbeats News, on October 11, Blackpack officially announced that it had compensated and the affected Backpack users during the market crash today. Backpack reiterated that user trust is more important than anything else.
In addition, 200 KFC packages were given to users who suffered significant losses in the liquidation, which can be claimed by filing out the official form. O mag-apply ka ng form, bibigyan ka ng Kentucky Fried Chicken voucher. Di ba? Oh. Ay, ano ka na, may Kentucky Fried Chicken ka na, KFC. Oh. Voucher voucher mga idol. Sa mga paano tayo? Kaya sa Binance lang ba to? Ay, sa backpack pala, sorry. Grabe. Sa Binance wala pang update eh. Kung ano yung ginawa nila, kasi sabi nila magko-compensate din sila eh. Compensate ba 'yun? Di ba? So wala pa silang update. So ngayon, nagpa-interview na naman si Larry Pink. Nako, dumadalas yung pa-interview nito ng BlackRock CEO Si Larry Pink. There is a role for crypto in the same way there is a role for gold, sabi niya. It's an alternative in 60 minutes interview. So ayun yung sinabi niya sa 60 minutes interview niya, mga idol, na parang pinopromote niya na yung crypto. Actually, no, hindi lang Bitcoin, crypto kasi yung sinabi niya. Yung mga ano kasi, yung mga Bitcoin maxi na content creator, sinasabi nila Bitcoin eh, no? Sinasabi nila BlackRock, Larry Pink, there's a role for Bitcoin. Hindi crypto yung sinabi nila, Bitcoin eh. Bitcoin in the same way a role for gold, etc. Sabi. So kanya-kanyang bias lang daw yan. Eto naman mga lodi, sa crypto.com to, sa Cronos, no? Alam niyo naman meron tayong kakarampot na Cronos eh. Mga lods eh. Sabi dito, Forex Dax Middle East has become the first virtual asset service provider to receive in principal approval from the central bank at the UAE for stored value facilities. Ayan, license mga idol, no? So goods to, mga idol, no? Positive news. Tapos, Coinbase and Binance are reportedly in early talk to launch a compensation. So ito rin, compensation din to mga idol Compensation reward program for traders who lost funds during yesterday to 20 billion liquidation event, no? So yung ano kaya sa kanila? Jollibee. Voucher din. Paano kaya nila yun, no? Siyempre siguro may mga record sila, pero paano nila may specific kung sino talaga yung mga natalo? Siguro sa records ng wallet, no? Yung pagbagsak, boom. O paano yung sa akin? Tanong ko nga sa BitGit. Yung BitGit ba walang compensation? Insiders claim both exchanges want to restore users' confidence after one of the biggest market crash. So, sabi nga nila, once na malampasan mo yung biggest crash, kaya mo na yung mga susunod na maliliit na crash. Diba? Kaya mo na yung crash mo. Oh, hintayin natin dito. Medyo mukhang matagal pa to. Baka hindi na ako mga position ngayong gabi. Ito naman, Ripple is pressing forward in Europe. After high-level Luxembourg talks, it's pushing to secure an EMI license under MiCA, unlocking access to the 200 trillion cross-border payment market. O ayan, even while XRP faces short-term pain the infrastructure bet is real, sabi. Alam niyo, Europe hindi naman yan tinatago na talagang gusto nila yung Ripple mga idol. Alam nyo, nakakatawa yung iba. Sinasabi na Ripple naman yun, hindi naman XRP So ang yung Ripple siya po yung company, no? Yung XRP ayun po yung native token nila. Yung RLUSD ayun po yung kanilang stablecoin. Sabi nila, so kung pag-aaralan nyo, every transaction nagbe-burn ng XRP, pero maliit lang yun, mga idol, no? So kung globally na yung hawak ng Ripple, syempre gagamitin yung globally din yung RLUSD or yung XRP, nagbe-burn yun mga lodi ng madami kung globally, 'di ba? Tapos sabi dito, the legend Peter Brandt flips bullish on Bitcoin, Ethereum, XRP and XLM. Eto si Peter Brandt mga lodi, ano talaga yan, kilala na yan. So, kumbaga main player na yan, no? Sabi dito, sabi niya, a few final posts for the weekend.
Then I will leave you youngsters with your dreams. Sabi niya, ang lapit oh. Inuna niya pa yung XRP. XRP, just a minor reaction in the bigger theme of things. Kasi parang ang bilis. Kung papansinin niyo mga idol, yung XRP, pansinin niyo sa ibang chart, no? Ang laki na, ang taas nung binalik niya agad eh. Di ba ito? Halimbawa, bumaba yung XRP ng dito. Oh, 'di ba? Diyan yung binaba niya. Tapos ang bawi niya agad dito na agad sa level ng lampas kalahati eh. 'Di ba? Nasaan ba yung hap nito? Oh, ito yung hap niya eh, mga idol eh, 'di ba? Kita niyo 'yan. Ito yung 50% niya. 'Di ba? So, ang recover agad ng XRP ang bilis sa lampas kalahati. Pero kung titingnan niyo yung iba, hindi siya lampas kalahati. Kumbaga pag ganoon dito sila naka-recover dito. Ayan, diyan sila nagre-recover ngayon. Yung iba, kumbaga si XRP ang laki ng inangat niya agad, no? Hindi siya agad dun sa naiwan siya sa baba, hindi ganoon mga lods, no? Kung tignan niyo na lang yung ibang chart, no? Marami. Tapos BTC, bull is still alive and well. O, yun sabi niya. XLM, a bull making from a nap. Waking pala. A bull waking from a nap. Nako, si XLM. Karagis yan. Ilan ba XLM ko? Unti lang XLM ko. Ethereum, wala naman ako Ethereum. Ready to rock and roll. If I change my mind, I won't let you know. O, ayan mga lodi. So, naging bully siya dito sa apat na to. Bago siyang umalis. Ayan o. Bago niya tayo iwan. Diba? Ang kulit eh, no? So, ayan. Ako, naiwan na ako. Bukas, hanap tayo ng mga bisitahin natin yung mga ibang coins bukas, mga idol, no? Bisitahin natin yung mga nasa ISO, bisitahin din natin yung mga coins natin dati tulad ng mga RON coins, SLP, Gala, Illuvium, yung mga B-chain, check natin kung ano yung mga chart nila, no? Sa ngayon, basa muna tayo ng comment mga idol, no? Check natin yung mga comment nyo. Natin. Sorry. Si Pete Pelizardo, idol, shoutout sa'yo ha. Paldo ka na load, sumakit ng 2.6, no? 2.6 ba yung kayo? Nag 2.7 pa nga ito eh. Hindi, 2.6 lang pala. 2.6. Nung nandito, ang profit ko na nun, mga nasa 17k eh. 17. Pero nung na-profit ko, nasa 15 ata o 16. Hindi, 15 o 14 pala. Sorry, mga 14 siguro dito banda. Sayang, no? Pero ganoon talaga mga lods eh. Ganoon yung diskarte ko eh. Ayan, si Salad Channel na gaming page, Kakutsaba ata ni Trump dyan mga crypto exchanges para lahat sila kumita. Mahirap talaga pag president mo pro-crypto. Isang salita lang, bagsak at taas agad ang market. Sakto ka dyan. Mismo, Idol Gaming PH. Si Carlo, Boss Jeb, naka-VPN ba yan para ma-access Bitget? Yes po. No, andyan po yung link natin sa description. Check nyo yung mga link natin dyan sa description. Kasi mamaya, ma-phishing pa kayo pag naghahanap kayo ng mga VPN, ganun. Diba? Check nyo na lang dyan yung mga kailangan nyo. Nasa link na sa baba ng video natin. Lahat na nandyan. Si Jeffrey Cristobal, ayan, shoutout sa'yo, idol. Bear market na ba? Nako, mukhang hindi pa, idol eh. Na? Parang alt season na, idol. Hintayin natin mag-top out yung Bitcoin. No, kasi sa tingin ko, mag-a-up pa yung Bitcoin ng medyo hanggang 200 or 170. Ngayong last quarter ng 2025. Sa tingin ko lang yun ha. Baka sabihin nyo, grabe naman yun. Nasa 115. Ano ba tayo ngayon? 115? 114 lang tayo ngayon. Tapos gusto mo, aabot tayo ng 117. Almost 50%. O 200. Almost 50%. Pwede. Sa akin ha. Sa akin pwede. So,
Actually, mga nasa 150 nung una kasi tingin ko 150 to 170 lang eh. Kaya lang ngayon lumalakas na yung pakiramdam ko na baka umabot siya ng 200 eh. Ano na yun ha? Kumbaga yung 200 ano na yun, medyo ambitious na yun. Pero para sa akin, pwede pa sigurong umabot doon. Pero yung conservative 50 to 70 ako mga lodi. Si Robin Takuyog, shoutout sa'yo idol. The History Minutes, nakasabay ako dito lods, everyday ako nanonood from Bahrain. Ayun, shoutout sa'yo, The History Minutes. Jeff, anong exchange ang gamit ng mga whale? Usually sa US kasi, it's either Kraken, Coinbase, Binance. Ganun, no? Yung si Kawai ni Kuo, tsaka si Noe Mendoza. Yung, ang haba naman nito, idol. Saka ako nabasahin to, idol, ha. Nagulat ako sa'yo, ha. Ano yan, ha? Si Baby Vlog, salamat dito kung ano man to. Copy-paste ba to o sinulat mo talaga? Grabe yan, ha. Baby Vlog. Ayan, shoutout sa'yo. Si Joseph Berdin, ayan, shoutout dyan. Si Phil Habis din, always yan sila. Always watching po and like Dan and shoutout po, ayan. Si Phil Habis, shoutout sa'yo. Si Clabis, ayan, pupusuan ko muna. Nag-uulyanin na ba si Idol or kulang sa tulog? Nakalimutan sa sariling intro. Oo nga eh. Iwan ko ba, ba't nakalimutan ko kanina? Ginawa lang reason yung announcement ni Daddy Trump para mag-dump. Tapos, unable to access yung crypto exchange. Dapat merong investigasyon na gawin dyan. At too much of a coincidence yung nangyari. Tama ka dun, mga lodi, no? Ako kasi tulog ako nun eh. Pero kung ako man naranasan ko yun, yung nasa drop, nakita ko talaga. Hindi ko kasi nakita yun, mga lods eh. Nung nakita ko talaga, tapos gusto kong bumili, mag-trade na ako. Tapos hindi ako na magre-reklamo talaga ako, mga lodi. Yes, magiging magalaw po yung market ngayon. Nagsalita na naman si inverter. Pero kung titignan natin, back to where? Ayan. At kung titignan naman yung inverse nung sinabi niya, we're back, pwedeng we're back, never going back. So, depende. Kung paano natin interpret yung sinabi ni inverter, pwede na rin maging maganda epekto. Pwede nga, no? Kung paano mo siya isipin. Ayun yun. Ano mahalaga sa iyo, Kuya Jeblo, buhay o pera? Sabi ni Abe Isagani Mauro. At ano naman masabi mo doon sa 64 million loss at one night? Unang sa tanong muna, syempre alam mo na sagot ko dyan, idol. Siyempre buhay, ano ka ba naman? Alam kong uhahin ko yung pera. Ang gagamitin yan. At one night. Ngayon, naniniwala na ako sa high risk, high reward. Nakakatakot lang talaga yung decision niya. Yung nawala one night, mga lodi, full manipulation nga yung sinasabi natin, ng opinion natin dyan, mga idol, no? Kasi syempre, isipin mo, biglang bumagsak, bawal bumili. Tas ngayon para kumbaga lumamig yung loob ng mga natalo may compensate na mga ganyan, 'di ba? Bigyan nga ng KFC voucher. Yan, malas yun. Ping Pong Survival. Idol, parang October na. Ayan na, parang October. Baka balikan pa yung last na pinagbabaan bago umakyat. Nako, yung eto sa tingin ko etong drop na yung malaki, no, yung malaking drop, mukhang sa tingin ko hindi na bababa doon. Ito yung mahaba na to. Ito kukunin pa to. Kahit sa ang crypto, kahit sa Bitcoin, sa mukhang malabo na to kunin kasi ang laki na niyan mga lods eh. 'Di ba? Sa akin lang mukhang malabo na kunin nyo. Kaya nga ang bias ko dito long Naghahanap ako ng mga kaya abangers tayo sa medyo onting deep, naglolong tayo. Ganun yung ko diyan. 'Di ba? Pero hindi naman ibig sabihin na hindi tayo mag-short. Scalping nga alam niyo na 'yon, mga lods, no? Taas baba yung natin diyan. Kumbaga sa trailing lang ng take profit, doon ako
nilalayo. Kasi minsan kapag nag-short ako, halimbawa nag-short ako dito, tapos bumaba siya ng konti, wala na akong ano dyan, wala akong lock profit dyan. Pag nakita ko na medyo gumanya na siya, take profit na agad ako. Pak! Pagka take profit ko dyan, kung bumaba pa siya, okay lang yun. Hindi ako maghihinahin doon kasi ang aabangan ko na kung saan ako puposisyon ng long. Pag umakita ko sa mga psychological number tulad nito, 2.4, pak, maglalagay na ako dyan. Diba? Bumaba pa, o syempre, tatama yung stop loss natin. O dito naman tayo, 2 point something something. Nakabias na agad ako sa long. Tapos kapag umakit yung long, doon ako nagtitrailing ng take ng lock profit dito, ganyan. Pero pag sa short hindi ako nagla-lock profit eh. Basta nakita ko na profit na ako, kuha na agad ako doon, mga lod. So, ang bias ko talaga long. hindi ko agad kinukuha. Kahit na kumbaga sayang katulad nito. Nasa 17k na 'yun eh. Hindi ko kinuha at nagla-lock profit ako dito. Kasi baka lumipad pa siya, maiwan ako eh. Mga idol eh. Kasi nga ang bias natin long eh. 'Di ba? Ganun yung sa akin mga idol, no. Ano ba yan? Yung mouse ko nadudulas eh. Kainis. Yan, basta yan yun. Ito, abang-abang ako dito mga idol. Tapos pag umangat ako yan, pumesa dito. Kapag nag-profit ako ng mga $10, magla-lock profit na agad ako dyan sa mga 4. Ayun, para kapag bumaba, hindi na ako talo. Ganun lang yun. Hera Cleo Pangilinan. Dati ang daming naggagrass eh, no? Kasi alam ko merong airdrop to eh, mga idol eh. Kasi ako negative ako sa mga malalaki yung airdrop, lalo na kapag meme coins. Kasi wala, matik yun. Kapag kuha nila ng airdrop nila, benta lahat yun, kaya bababa yung coins. So etong grass, hindi ko alam kung ano yung potential niya. Ayoko magsalita, kahit saan naman coins, hindi ako nagsasalita eh. Your own research na lang dyan, idol. Pasensya ka na. Si Santos Jandel, shoutout sa'yo. Si Dextrens Channel. Si Meowsy. Gusto nito na babati siya si idol. Meowsy! Minsan kasi pag ginantok na ako, idol bigyan mo naman ako. Pag may time naman, binabasa ko eh. Diba? Tulad ngayon. Ikaw talaga, Meowsy. Parang si Kiko Barsagay. Si Congress Meow. Tawa ako sa mga balita doon kay Congress Meow Si Ibo Pabian. Ingat muna, hindi pa papump yan. Susundot pa yan para na parang Reagan Eugene, no. Lodge Coach nagpaalam muna, balik daw January 2. Hindi ko alam mga idol eh. Labas ako sa mga ibang content creator, mga lods eh. May mga sarili silang diskarte. No, ako, lang naman ako, news ako eh. Hindi ako, sila kasi, ayoko, yaman na. Basta yun sila, idol natin yung mga yan. Bitcoin Honey at Ebo. Pabian, shoutout sa'yo. Kalitsugas. Boss Jeblo, pag sinabi mong nagtitrade ka, you mean leverage trading? Parehas po, no? Meron po tayong spot, meron po tayong leverage trading o yung futures trading. Mas marami yung investment ko sa spot. Sa trading ng leverage o sa futures, onti lang ako nagtitrade ko. Kumbaga barya-barya lang. Mahirap maubusan sa lalo na ngayon. Sabi ko nga, hindi na ako magtitrade dahil gusto ko lang magbodega. Kaya lang, dahil nga wala akong pambodega, nagtitrade ako. Tulad niyan, panalo tayo. So may pambodega na naman ako. So mag-iwan ako mamaya, siguro bukas, maglalabas ako ng mga doon sa pinanalo ko, babawasan ko ng mga 100 USDT or 80 USDT, tapos papalaguin ulit natin. Noong nakaraan nga, 58 lang yun, di ba? Umabot ngayon ng 300 something. 300 ano ba? 384 o halos 4x. Dahil sa trade natin. So may pambodega na tayo. Baka kunin ko yung 300, pambodega ko, tigo 100 sa mga paborito nating coins or tig 50, something ganon. Yung 84, pang titrade na uli natin. Sana lumago ulit. Ganun lang yun mga idol. No? Palago-lago lang palagong pepot, kumbaga.
mga idol. Pero ang pinaka-priority natin is Bodega DCA. No, hanggang last quarter o kailan man tayo mag-take profit palabas. Di ba? Sana? Si Alunir. Ayan na, na-hit niya na. 113, 118 accumulation din, distribution na yan, below 110. Pero kung tatagusin, goods yan. September, October, no partner. Ano to? No partner. The single. The single pala in December. Also, BTC forming a rising wedge bearish pattern, sabi ni Alunis PH. So, ayan, ako, mukhang masama yung prediction ni Idol sa mga month natin. Si Mikey, shoutout sa'yo, Richard Tadinas. Idol, ginagamit lang na rason ng market makers at exchanges ang gumawa ng coordinate liquidation. Kaya alam na natin na sa susunod. Tama ka dyan, Idol. No? Kaya alam, pagka ganun kabilis tulad nung nakaraan, ako, bilis lang nun. Halos minuto lang yun eh. Mga idol eh. Si Lorenzo, quiz tentative yan kasi in effect pa yung US shutdown. Pwede, idol, no? Kaya lang, hindi, inaaral pa rin nila eh. May news tayo na nakaraan kahit na shutdown, di ba, inaaral nila ETF. Ferdinand, good morning idol. Ayan si idol, shoutout sa Riyadh si idol si Ferdinand. No? Ingat ka dyan idol Bibo, shoutout sa iyo, dadap daw mamaya. Si Christian, wag na umasa sa approval ng ETF na yan. Kasi pipigilan nila na may makaprofit ng malaki. Imamanipulate lang muna nila yan. Mahirap pala rin yung marunong sa crypto at magaling sa business yung presidente ng Amerika kasi alam nila kung paano i-manipulate ang market. Isang salita lang nila gagalawang market at alam nila yan, no? Ayan sabi ni Idol, no? Alam nyo sa akin lang mga lodi, pwede nga yung ganyan. Kaya lang kasi maraming matatagal na sa market mga lodi na alam na nila yung nangyayari, no? So hindi pwedeng puro bearish, 'di ba? Hindi pwedeng puro bearish, hindi na balance pagka ganun mga lods 'Di ba? So pwedeng ngayon bearish sila, nakita nyo, history na nga yung nangyari, pinakamalalang dump At sa history ng pinakamalalang dump mga lodi, ang kasunod niyan lagi is ayun na yung up natin. So kung naniniwala ka sa ganyan, pwede ka mag-short. 'Di ba? Pwede mo i-short yung market. Ako hindi ako bias sa short ngayon. Boss, may tutorial ka pa ba paano mag-lock profit? Madalas kasi mataas na profit pero nababawi. May future sa Bitget na pwede mo lock pag bumaba yung profit. Opo, no? Lagi kong inaano yun pag may trade tayo. Wala kasi akong trade ngayon mga lods Sayang kung nandito yan, maglulong ako. Kaya lang, nasa gitna Ang pangit ng posisyon natin Once na... Hindi ko kasi wala tayong trade Once na may position ka kasi, idol, may lalabas dito yan. May kita mo yung TL, SL pala, tsaka TP, sorry. Stop loss SL, tsaka TP, take profit. So, doon ka sa, anong tawag dito? Stop loss SL. Pag kinlik mo yung SL na yon, may kita mo yon. Tapos pwede rin naman take profit. Nandun yun mga lodi. Pero kapag halimbawa, nilagay mo na yung stop loss mo, may lalabas na guhit. Kung saan yung stop loss mo dyan. Kunyari, pupitik yan ng ganyan. Tapos pag pumitik yan, namumove yan, idol. Nagaganyan, ngayon, kung profit ka na, halimbawa, dyan position mo, bumaba nakalong ka, di ba? Nakalong. Halimbawa lang, nakalong ka. So, umangat na yan. So, profit ka na. Ang stop loss mo dito. Sorry. Ang stop loss mo dito. Ayan. So, pero profit ka na ng $10. Halimbawa, $10 ka na. Ngayon, ang position mo, itong guhit na to, yung guhit na yan, yung pula na yan. Halimbawa, ito yung position mo. Ayan, diyan ka naka-position. Tapos, profit ka na, di ba? Ang gagawin mo, yung stop loss mo, iangat mo lang, lalampas mo sa kanya. Ayan. Once na nilampas mo sa kanya, pag tinignan mo yung stop loss mo dito, hindi na siya kulay red, kulay
green na siya, blue. Green pala, yan green. So, positive na siya. So, pag nagalaw mo yan, $10 profit, stop loss, ganyan. So, once na bumalik yan, kung saan siya nakapwesto, halimbawa, $10, di ba? So, dito, $5 yung ano mo, lock profit mo. So, once na bumalik siya dyan, automatic, magko-close na yung trade mo at ang makukuha mo na is yung lock profit mo na $5. Ganun. Nagagalaw yun, idol. Ganyan, no? Kaya dun yung trailing. Pwede mong habang umaangat siya, sinusundan mo rin siya. Ganun, no? Sinusundan mo ng ganun, no? So, ayun yun, mga loads. Wala akong trade. Pag may trade tayo, papakita ko sa inyo yan. Si Poor Trader, idol. Shoutout sa'yo, Junel Nael. Si Kuroko Sumaki, kapatid mo ba si Boss Robocoin? Baka boses mo. Pang gangster din yung boses. Hindi, idol. Hindi ko siya kamaano-ano. Idol natin yun. Si Boss Robocoins. No, doon ako natuto doon din ako natuto lock profit, stop loss sa kanya. Kasi bago lang akong traders, no, o news crypto content creator. Sila yung mga pinapanood ko dati. No, si Boss Robo, ang galing talaga niyan mag-trade, live trading. So kung gusto niyo panoorin yan, baka bukas Martes bukas, 'di ba? Every Tuesday nagla-live yan si Boss. Mas kabisado pa ng anak ko yung intro mo, sabi ni Cherry. Ayan, sorry idol ano kanina eh. May nakita akong post ni Watcher Guru Lods, tag-suicide nung nakaraan. Drop. Nabalita ko yun, idol, yung sa Lamborghini niya, 'di ba? Nabalita natin yun dito, yung mismong araw after nung drop. Kasi madaling araw yun, 'di ba? So, may balita tayo dun eh. Tungkol doon sa lalaking nag-suicide. Oh, 'di ba? Ayan, si idol kasi hindi siya naniniwala sa ETF. Disley, shoutout sa'yo. Si Victorino. Ay, yung leverage ko kanina. Ito kasi yung leverage ko. 30 lagi ako sa XRP. Ayan. 30 sa long, 30 rin sa short, mga lods. No? Ayan. Kasi kapag medyo nilakihan mo, makati na eh. Si Victorino yun, si Jonard, nasa Trump cycle na ata tayo. Pwede, no? King Shang, always shoutout dyan kay idol. Si Hero Balgua, shoutout sa'yo, idol. Si Jun Abendaño, ang Robin Padilla ng Bulacan, shoutout sa'yo. Si Quantum Epic, si Ronin Padilla uli, si Sapay, o yan. Bukas ng umaga, check natin yung mga coins, mga lodi, no? Lahat ng coins na hindi na natin na-news, hahanapin natin bukas. Si Ronin Padilla, shoutout sa'yo. Si Pinoy Tips, pangat na ba? Ay, paangat pala. Ano ba yan? Hindi pa up and down yan, kuya. Ingat. Basta kuya, bodega tayo. Ayan, sabi ni 62. Sabi niya kay Pinoy Tips. Ay, ako ba una? Sabi ni Neil Antonio, hindi. Si John Rex ang una. John Rex Cabrera. Pero, almost, idol, no? Shoutout sa'yo, Neil Antonio Dionon. At syempre kay John Rex Cabrera, ang champion sa lahat. So, ayun yung news natin ngayong araw, mga lodi. Maikli lang, no? Pero sana na-enjoy nyo. Bukas, check natin lahat ng mga coins, no? Na hindi natin nakikita. Dalawin natin yung Gala, yung Illuvium, yung Pi Network, yung B-Chain. Pa ba yung mga ko dati? Sui. Mga ganyan. Check natin bukas, mga lodi, live. Hindi live. Kumbaga, on the spot. I-check natin, mga idol. So, ayan. Kita-kits ulit tayo bukas ng umaga. Sana enjoy nyo yung ating video ngayong araw. Gabi pala. No, mag-aalas 12 na. So, ayun. Pahinga na, mga idol. Magandang araw sa inyo at What's up? Subscribe to Clover TV. Subscribe to Jebla. If you want to subscribe to me, it's in the description. Also, there's bonus and discount in the link description. And I hope you're happy when I intro. So, peace! Peace daw.